Amen at puri po ang ating Panginoon. So mga ito, maraming po salamat sa ating po Panginoon. For this is a day that the Lord has made. And I will rejoice and be glad. And man shall not live by bread alone, but man shall live by every word that proceedeth, from the mouth of God. Welcome po sa devotions po natin sa house of worship. Nandito po kayo sa live stream ito because God loves you. Mahal po tayo ng ating Panginoon. And we are in the topic po of Follow Me, number 40 na po tayo. At mag-uumpisa po kagad ako sa salita po ng ating Panginoon. Makita po natin ito sa John chapter 10, verse 11 and then 14 and the following po. Sabi po ng ating Panginoon, I am the good shepherd, and the good shepherd gave his life for the sheep. Sabi po sa 14 pa rin, I am the good shepherd and I know my sheep, and I'm known by my own. As the Father knows me, even so I know the Father, and I lay down my life for the sheep. And another sheep I have, which are not of this fold. Them also I must bring, and they will hear my voice, and they will be one flock and one shepherd. Kung titingnan po natin itong salita po ng ating Panginoon, I am the good shepherd. The good shepherd gave his life for the sheep. At nakita po natin, the life na sinasabi po ng ating Panginoon, dito is suke. Yung pong word po is suke. It is the outcome of the life that is inside of us. It is the things that we can see. It's the works. It's the words ng isang tao. And this is the life that the Lord Jesus Christ, it is His words, it is His works, His deeds, and His words po. Ang sabi pa rin po ng ating Panginoon, I give the shepherd, the good shepherd gave his life for the sheep. Tignan po natin ngayon kung paano po ibinigay ng ating pong Panginoon ang kanyang buhay, unang-una po sa mga Israelites and then po later on sa mga Gentiles. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon, for I have, sa 16 po, another sheep I have, which are not of this fold. Them also I must bring. Tayo po yun. Unang-una po, the ministry of the Lord Jesus Christ po is first saw Israel and then later on po, to the glorious love of God, to the Gentiles, tayo po yun. Tingnan po natin kung ano po yung ginawa ng ating pong Panginoon, that He gave His life to the first, to the people of Israel, and now to the Gentiles po. Sabi po sa Mark chapter 6 verse 24, nung nandun pa sa Israelites po, sa Israel po ang ating pong Panginoon, and Jesus, when He came out, saw a great multitude and was moved with compassion for them because they are like sheep not having a shepherd. So He began to teach them many things. At ang problema po pala ng isang sheep o isang kawan po na walang shepherd, nakita po natin sa pag-aral po natin, they're going to perish, they're going to die. They're going to be, dying in thirst and in hunger po. And then they're going to die also from the predators po, mostly po wolves. Kapag wala po yung shepherd, tsak pong mamamatay po ang mga sheep. And then sabi po dito, kinumpara po ng ating pong Panginoon dito, sa mga tao, sabi po ng ating Panginoon, when He came out, Mark chapter 6 verse 34, when He came out, He saw a great multitude and was moved with compassion for them because they were like sheep without having a shepherd. Ano po ginawa po ng ating Panginoon? So He began to teach them many things. So the Lord Jesus Christ ministry po na ibinigay po niya ang kanyang buhay. Alam po ninyo, He left His family po. Mamaya makita rin po natin, He left His family po to preach the gospel po sa mga Israelites po. So He taught them, hindi lang po sila po tinuruan po ng ating Panginoon, also He healed them from all their sickness. He delivered them from the oppression of the enemy, from the oppression of the enemy po, and then He delivered them from sin. At ito po yung ginawa po ng ating Panginoon, He taught them, and then He healed them, all their sin. He delivered them, from the demon possession po, and then
He even raised people, dead people, from the dead. Ito po yung ginawa po ng ating pong Panginoon makita po natin sa Mark chapter 12 verses 46 to 47 po, kung paano po niya iniwanan ng kanyang pamilya, ang nanay, kapatid po niya, mga kapatid po niya. And then ito po ito po yung situation po sa Matthew chapter 12 verses 46 to 47. While he was still talking to the multitude, behold, his mother and brothers stood outside seeking to speak with him. Then one said to him, "Look, your mother and your brothers are standing outside, seeking to speak to you." Makita po natin dito, he left his family. Ano po ito? Para sumunod po sa Ama. To preach the good news to the poor, to heal the broken-hearted, to set at liberty those who are captive, recovery of sight to the blind, and to set at liberty those who are oppressed po. So ito po yung ginawa po ng ating pong Panginoon, giving His life to the Israelites. At makita rin po natin dito, He's going to bring the other sheep from other fold and to bring it into His fold, one fold and one shepherd po. Sa Matthew chapter 4 verse 16. Sabi po ng ating Panginoon, the people who sat in darkness have seen a great light, and upon those who sat in the region and shadow of death, light has dawned. Nakita po nila. Ito po yung mga Gentiles, nakita po nila ang kaliwanagan ng ating pong Panginoon. Sa Ephesians chapter 3 verses 5 to 7, sabi po ng ating Panginoon, and this is po, He gave His life to the Gentiles, which in other ages was not made known to the sons of men, as it has now been revealed by the Spirit to His holy apostles and prophets, that the Gentiles should be fellow heirs of the same body and partakers of the promise in Christ through the gospel, of which I became a minister according to the gift of grace God has given to me by the effective working of His Father. Makita po natin dito. First, sa mga Israelites po, He taught them, He healed their sick, He raised the dead po. Serving them, He came the Son of the living God. He came not to be served, but to serve. He gave His life. At later on po, yung pinaka-final work po ng ating pong Panginoon, when He offered Himself as a sacrifice for each and everyone to be saved, for each and everyone to be forgiven of all their sins, for each and everyone to be totally saved from sicknesses and diseases. He offered His body as a sacrifice, that once and final sacrifice that has perfected first sa mga Hebrews or sa mga Jews, and then later on po sa mga Gentiles. He gave His life to each and everyone. He gave His life to me. He gave His life to you because God loves you. At maraming po salamat sa ating pong Panginoon, sa lahat po yung mga nasa live streaming, sa lahat pa po na makakapanood po ng live streaming ito, pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa araw po ito, at sa mga susunod pa pong mga araw. And glory to God. Glory to God.